ito po'y tinatawag nating Bible exposition. And when we say Bible exposition, we are going to utilize the entirety of the Bible. Hindi po ba, no? Hindi a part of the Bible only. Kaya tayo po'y mag-umpisa ngayon dun sa paksa o sa topic na iminungkahi nila. Magkakadugtong po yun eh. Gawin na lang nating general. Dun sa una, tinatanong niya kung paano tayo magtatagumpay sa ating mga adhikain sa buhay. Binigyan niya halimbawa sa negosyo. Ngayon, yun naman sumunod na nagsasuggest, paano raw makakapartner ang Diyos kung halimbawa nga ganon, meron kang gagawin sa buhay mo. At itong ikatlo naman ay kung halimbawa nakapagtayo ka na ng negosyo, ay paano naman yung magandang relationship ng employer at saka ni employee. This all sums up to one, yung paraan ng Diyos sa Biblia kung paano tayo magiging matagumpay. Gawin na natin general sa lahat ng ating gagawin. Kasi hindi naman negosyo lang ang, baka hindi naman negosyante yung iba rito, lalabas hindi sila interesado dun sa pag-uusapan natin. Pero halimbawa magtatayo ka ng negosyo o ng pamilya, mag-aasawa ka, o kaya naman magiging manager ka ng isang malaking negosyo na hindi naman iyo, o kaya naman magiging empleyado ka ng isang negosyo o ng anumang itatayo o gagawin o babalakin ng tao, paano tayo magiging matagumpay? Yan po ang ating paksa. Umpisahan ho natin agad. Ano ba ang kahulugan sa Biblia ng pagtatagumpay? Yon. Ang pagtatagumpay ba nahuhulog lang doon sa nagtayo ka ng negosyo o anumang bagay na ginawa mo, dumami ang iyong pera, dumami ang iyong pag-aari? Yun ba ang kahulugan ng pagtatagumpay? Pakinggan nyo, basahin natin sa Lucas. Ganito po ang isang pangyayari sa isang mayaman na kung titignan mo, para bang nagtagumpay. Pakinggan nyo sa 12. Basa. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga? Ba, sobra ito, no? May surplus oh. Meron na siyang bodega pero kung dumadami pa lalo, ano kaya ikagagawin ko? Wala na akong mapapaglagyan ng aking inaanim bunga. Marami na masyado. Ang kanyang problema hindi yung aanihin niya, kundi yung paglalagyan niya. Ayan. Ano nangyari? Tuloy po natin ang basa. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at ang aking mga pag-aari. Ayon, sabi niya, alam ko na ikagagawin ko. Gigibain ko yung mga dati kong mga bangan. Yung storehouses niya, gigibain niya. Tapos magtatayo ako ng lalong malalaki. At doon ko ilalagay ang aking mga inaning butil at ang aking mga pag-aari. Ano po ang nangyari? At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Ba? Magpahingali ka. Mas maunlad sa Amerika ito. In fact, ang kanyang deklarasyon na nalagpasan niya yung standards of world reserves. Ang world reserves natin is only 3 months. Yung buffer reserves. 3 months. Kasi within 3 months, nag-aani po ang mundo Maaring palay or wheat. Pero siya, sabi niya,
marami ka nang nakakamalig na pag-aari para sa maraming taon. Hindi months lang ang reserves nito, maraming taon. Ayaw, pakiulit mo yon. Kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingali ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Ayan, sabi niya sa kaluluwa niya, magpahingalay ka na, kumain ka, uminom ka, matuwa ka, dahil ang dai-dai mo ng pag-aari para sa maraming taon na nakakamalig. Ano ngayon ang sabi ng Diyos? Tatapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling. Anong tawag ng Diyos? Haling. Ulit. Tatapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. At ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya? Ang tawag ba ng Diyos doon victorious o matagumpay? Daing pag-aari, wala nga mapaglagyan Gigibain pa yung dati para to give way for a new storehouse or new storehouses to contain all the seeds, all the grains, and all the riches that he have. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, ikaw na hangal, hihingin sa'yo ngayong gabi ang kaluluwa mo. Ang iniipon mo, mapapasa kanino kaya? Mag-iisip ka lang kung may asawa ka. Doon ka dahil mong maiiwan, parang yung La Dueña, napapanood nyo. Ni-interest tuloy ni Mauricio dahil sa dain ng kayamanan. Kita mo? Tapos, marami ka ng pag-aari. Kanino kaya mapupunta? Pagkamatay mo, sinong magmamana? Kung namana kaya nung asawa mo, hindi kaya mag-asawa ng iba? At yung kamang magandang ibinili mo, hindi kaya iba ang makatabi ng asawa mo ron? Kaya, ikaw ang wikang haling. If you call it victory, if you call it success, or triumph, God call it. Kaya, ang pagiging matagumpay sa buhay does not depend on material wealth. Tatandaan niyo po yan. Unang-unang inaalis ng Diyos sa atin, sa mga kumikilala sa Diyos, na ang pagiging matagumpay sa buhay ay yung pagkakamal ng maraming kayamanan. Itaas natin ngayon ang salita. Pakinggan niyo. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo, at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman. Bakit? Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Kita niyo, sabi ng The Master. Ang sabi ni Jesus, magmasid kayo. Tignan nyo ang paligid nyo. Mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman. Bakit? Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Your life does not depend on your riches or what you have. Hindi. Hindi doon ang gagaling ang magandang buhay. Sa dami ng lupa, bahay, dollar deposits, wala ron. Wala ron. Hindi, wala ron ang buhay ng tao. Hindi rin yun ang masasabing tagumpay. Kasi yung isang taong nagtagumpay sa negosyo, na ang pinlano sa sarili, kumain, uminom, magpahingalay, magsaya, ang tawag ng Diyos, haling. Hindi tagumpay. Therefore, the Bible teaches us another meaning of success o pagtatagumpay. Pagtatagumpay or success, na pagka ikaw ay dumadami ang pera mo at ang negosyo mo ay lumalaki, pinagpapala ka ng Diyos. Kasama na nila ang Diyos, pinagpala na nila sila ng Diyos. Hindi ganon. Kaya kung halimbawa, ang tanong sa akin paano tayo magtatagumpay? Hindi lang sa negosyo, in whatever undertaking we are going to take. Anong tunay na kahulugan ng pagtatagumpay ayon sa Biblia?
Marami po kasing maaaring maipakahulugan ng tao sa pagtatagumpay. Ang isang doktor na nakapasa sa board, maaaring magtagumpay. Ang isang abogadong nakapasa sa bar, maaaring masabing nagtagumpay. Ang isang abogadong nagkaroon ng isang malaking bufete o kaya ng isang malaking law firm. Ngayon, kung Biblia atin tatanungin, ano ho ba ang kahulugan ng pagtatagumpay sa Biblia? Oh. Yung pagtatagumpay, yung success, yung prosperity, yung pagpapala ng Diyos. Ano kahulugan sa Biblia nun? Pakinggan nyo ho sa 2 Juan, ganito ang ating mababasa sa 2. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Papaulit ko pong basahin, ano ho. Tapos, tignan nyo kung alin ang una. Alin ang una? In priorities. Alin ho ang una? Papaulit kong basahin at babasahin ko rin po sa English. Pakinggan nyo ang sinasabi. Pakiulit mo, kapatid Nawin. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Ang sabi ho rito sa English version, Beloved, I wish above all things. Wala nang greater wish than this, di ba? Is there anything greater than this? Above all things, ang sabi ni San Juan. Si San Juan ay isang banal na lalaki ng Diyos, nakakaalam ng lahat ng kabutihang galing sa Diyos. Ang sabi niya kay Gaius, isang kapatid sa samahan o sa pananampalataya, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Minamahal ang wika niya sa Tagalog, idinadalangin ko sa lahat ng mga bagay, above all things. This is my wish for Gaius. Ang ibig sabihin ni San Juan, this is his wish that will be possible with the help of God. Kaya siya ay nananalangin Alam naman natin kung kanino nananalangin ng tao ng Diyos. Siyempre sa Diyos. Sabi niya, I wish above all things that thou mayest prosper. Ayun. Yung prosperity, yung success. And be in health. Even as thy soul prospereth. Ang ibig sabihin po ni San Juan dito, dinadalangin ko sa lahat ng bagay na ikaw ay guminhawa. At bumuti ang iyong katawan. Gaya naman ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Therefore, sa state na ito, nakausap ni San Juan si Gayo, maginhawa na ang kaluluwa ni Gayo Maginhawa na siya. Spiritually speaking, maginhawa na si Gayo. Pero meron pa siyang gusto para kay Gayo, na sa lahat ng bagay, materially ang ibig sabihin nito. Kasi, nauna na yung prosperity in the spiritual Kaya, gusto ko, sa lahat ng bagay, guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan. Gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Kaya, ang priority ng Kristiyano ay maging prosperous spiritually. Susunod lang, secondary lang, yung pagginhawa mo sa lahat ng bagay at pati na yung iyong katawan. Because, you can be ill, but still prosperous spiritually. Ewan ko kung maniniwala kayo sa akin. Sometimes, you can be ill. You can be incapacitated. You can be disabled, but you are spiritually healthy.
Hindi ba? Di ba merong ganon, ano mga kapatid? Oh. Kaya, ang wish naman ni Saint John sa kanyang beloved brother in faith na si Gaius, sana guminhawa ka sa lahat ng bagay. Pati katawan mo, gaya ng pagginhawa ng kaluluwa mo. Sa makatwid, pwedeng, dun sa tiyempo na yon, maginhawa na ang kaluluwa ni Gaius. Pero, hindi pa ang kanyang katawan at ang kanyang kaluluwa. And that is my wish above all things. Kita nyo? Kaya alam nyo, yung success sa Biblia, hindi dependyente sa malusog ka, marami kang pera, but you are spiritually poor. Ayan. Dahil si Kristo may sabi, merong mayaman pero pakinggan nyo, sa isang talata, ganito at gayon ang nagpapakayaman. Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Kita nyo, meron spiritually poor but materially rich, wealthy. Pero sabi ni Kristo, gayon ang wika ang nagpapakayaman sa kanyang sarili, gayon man di mayaman sa Diyos. Kaya dito makikita nyo na yung term na success, prosperity, triumph, hindi ho na gigauge dun sa material things in life. Sabi nga nung isang philosopher na Amerikano, to be triumphant is to win over oneself. Ang sabi niya. Ang pagtatagumpay ay pagtatagumpay laban sa iyong sarili. Tanyo? Kaya, ang pagtatagumpay hindi nangangahulugan lang sa isang kahulugan pag ang taong makamundo o makasanlibutan ng tatanungin mo, pag sinabi niya prosperity, ang isip niya mag-isip ka na kung anong kotse gusto mo, pati color, pati model, mag-isip ka na pikit mo mata mo, at itaas mo ang kamay mo, at sabihin mo, Lord, pati make ng kotse at tinitiyak ko sa'yo, sabi, sa isang linggo may kotse ka na. Pinagmasdan ko naman yung mga sumunod na linggo. Yung iba, naglalakad pa rin. Imposible. Pag ang pakikinggan mo yung mga pastor na yon, aakayin ka nila yung para bang sa material Yung bang nakikita, yung tangible things, yun ang ipinapatanaw sa'yo, yung yayaman ka, yun ang pinapatanaw. Alam nyo kung sinong klaseng mga pastor yun? Sa Filipos 3:19. Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Kita nyo? Sabi ng Biblia, ang kanilang Diyos, tiyan. Ang kanilang kahihinatnan, ang kapahamakan. Ang kanilang kapurihan, nasa kanilang kahihiyan. Kung alin yung kahiyahiya, yun ang pinagmamalaki nila, ibig sabihin. Na ang kanilang pinag-iisip, mga bagay na ukol sa lupa. Kaya matuto lang kayong makinig sa mga pastor, makikita nyo yung talagang sa Diyos at saka yung hindi sa Diyos Pag dinadala ka ng pastor, puro sa panlupa, nililibang ka. Pagpapalain ka. Itaas mo ang wallet mo. Pagpapalain ka. Tsak yun. Tsak yun. Bukas, may kotse ka. Ang itinuturo sa iyo yung bagay na ukol sa lupa Did he explain to you the biblical priorities of a Christian? Hindi tayo tutol magkaroon ng kotse, di ba? Hindi tayo tutol magkaroon ka ng pera at umunlad ang negosyo mo. Hindi ako tutol doon. Ang tutol ko na yun ang mauna sa isip mo. Hindi yun Because that is not the real meaning of success and prosperity.